Magandang araw mga katuklas. Ngayon may bago tayong tutuklasin na makabagong teknolohiya galing ibang bansa. Ayan, gagamitan natin siya ng lumang motor ng electric van tsaka dalawang lock ng tsaka ito cutting disc. Dalawang lock ng ilisi. Yan, tsaka yung nut na yan yung winawasher sa mga tornilyo ng motor. Tsaka extension, dudugtungan natin yung wire yan, yung barina, kailangan natin yan. Tsaka isang drill bit na 10mm, tsaka isang pambato na bala ng grinder. Diamond pangasa yan para tumalas yung ating cutting disc. Patatalasin natin yung kanto. At yan nakatuklas, simulan na natin, buuhin natin itong teknolohiya na ito na para umunlad na ang ating bansang Pilipinas. Dahil dito sa teknolohiyang ito, uunlad na tayo, hindi na tayo maghihirap. Oh my God! Wow! Shout out pala sa mga kakarpenters ko dyan. Ito na, gagawin ko na yung panghasa ng lagari na hindi kayo magpapabalik-balik sa mga pahasaan ng lagari. Bali palalaki lang natin yung butas niyan para magkasya dyan sa shafting. Yan, ilalagay natin to mga katuklas. Bali katuklas, huwag kayo matakot dito kasi ito pabaliktad ang thread ng lock nito. Habang ginagamit ito, paigpit ang lock nito, hindi pa luwag. Parang sa grinder baliktad din ang thread niyan, ng lock niyan. Kaya pag ginamit mo yan, imbis na lumog paigpit na mahirapan ka magkalas ng talim. Yan ang natuklasan ko dito sa thread ng electric pan, baliktad din ang thread. Butasan lang natin katuklas para may suot natin sa shafting. Ito maghihigpit sa ating cutting disc. Yan. Hanggang sa magkasya na siya dyan. Yan na. Paigpitin pa natin ng paigpit yung halos hindi na maikot. Yan. Tapos ilagay na natin ito pang hasain muna pala natin yan. Kailangan panipisin din natin yan. Yan ang naman doon sa bilog ng cutting disc, yung butas. Para hindi siya mag-unbalance. Mag-balance yung bala. Yan. Ibabalance natin. Kasi yung malaki yung butas ng cutting disc, kakalug-kalug yan. Hindi natin may sukat ng tamang-tama yan. Kailangan natin ng washer. Yung sakto sa butas ng shafting, sakto rin sa butas ng cutting disc. Yan. Ito. Bali, ito. Mabawasan natin, paninipisin na lang natin. Ayan. Panoodin nyo mabuti mga katuklas. Makakatulong ito sa inyo. Magkano rin ang pahasaan ng lagari. Tapos kung malayo pa yung pahasaan, nagbabalik-balik kayo doon. Ito, pwede nyo i-DIY para dami naman sirang electric pa na buo yung motor, nagsawa na yung may-ari, tinapon na sa junk shop. Ngayon, ito, pwede pang ganito i-DIY. Yan, panipisin lang nyo yung washer na yung nabibili sa yan ay nasimot ko lang mga katuklas. Simot ko lang, sinukat ko doon sa pwede palang gamitin. Yan, panipisin nyo lang ng panipisin kasi magkasya na siya dun sa hindi na siya tutuko dun sa lock natin. Ingat lang kayo mga katuklas, gamit kayo ng gagil for safety. Mahirap din matalsikan sa mata. Yan. Yung may hirap-hirap nga lang itong gawin talaga pag kailangan may grinder din. Pero kung may makukuha naman kayo na kasing nipis na nun,
cutting disc. Kahit hindi na kayo mag-grind dyan, may makukuha kayong washer na susukat dyan sa cutting disc. At yan, higpitan na po natin katuklas ang ating talim. At pagkahigpit natin ng todo, kailangan yan ay walang kagalaw-galaw, mapit ng lock. Yan, tapos i-align natin siya na hindi pa bingkong-bingkong. Baka mamaya yung talim mauubos yung mauubos kasi bingkong yung ating bala. Yan, i-align natin ng maayos mga katuklas bago natin siya gamitin. At yan, ipipit na natin katuklas, bubutasan na natin ang lamisa. Diyan natin siya itutornilyo. Yan. Tornilyo natin siya para hindi gumalaw. At maghahasa na tayo. Panoorin nyo katuklas kung paano natin patatalasin ng ating mga lagari. Para sa inyo to, sa mga mahilig dyan gumawa ng mga cabinet. Panoodin nyo to. Tsaka yung mga karpintero dyan, yung mga katulad kong karpintero. Para sa inyo to. Yan. Yan. Tatry na natin mga katuklas. Kailangan lang hindi gumagalaw kung tayong tornilyo ng screw. I-screwhan natin mga katuklas. Yan. Kailangan natin higpitan. Yan. Yung tipong hindi siya gagalaw. Kasi pag gumalaw yun, tatabingi yung talim. Kailangan maganda yung pagkakapit nito sa lamisa. Pwede rin nyo ito ilipat sa kung saan kayo komportable. Kung gusto nyo mataas, kung yung tama-tama lang yung height sa inyo, nakaupo. Bahala kayo katuklas kung gano'n kayo kataas. Bahala kayo sa nyo. Basta itong sa akin, lang to. Trial lang ito, trial. Lilipat ko pa ito sa bakal, gagawin ko sa stand na bakal para hindi ako mahirapan pag ako maghahasa ng lagari. At katuklas, dudugsong na natin yung plug niya para matesting natin. Wala na kasi itong plug na mabili ko sa junk shop. Bali may video ako doon sa una kong mga video, yung pagdudugtong ng ganitong wire, ganitong extension. Dapat ay sila hindi pantay para hindi magdikit ang line 1 line 2. May video naman ako doon sa previous video ko, doon na lang yung panoodin yung safety na pagdugtong ng extension wire. Panood ko yung katuklas. Magandang pagkadugsong, safe na safe. So kailangan din po natin yun sa ating mga bahay, yung mga napuputol na extension na ipit sa upuan. Hindi natin maiwasan yun Kaya kailangan po safe yung pagdudugtong natin ng extension. Kahit dito po, para hindi rin tayo makuryente habang tayo naghahasa ng lagari. Mga katuklas, huwag na inyong kakalimutan lagi ang safety sa ating pagtatrabaho, sa ating mga gawa na katulad nito. Yung mga gagil, dapat nakagagil tayo. Yan, tapos titingnan natin mabuti yung ginagawa natin kung tama ba, para iwas sa disgrasya mga katuklas. Mahirap ngayon madisgrasya, mahal ang magpa-hospital. Kaya dapat po tayo laging alerto sa mga ginagawa natin. Kapalan po natin ang tape ng ating pagdudugtong. Yan, tatlong yan, balik ng tape, 3 patong. Yan, good na siya. Bali matitesting na natin siya katuklas. Yan, sasaksak yun, umandar na katuklas. Yan. Ayos, medyo nagwiwigil lang siya, wala siya kasi support. Lalagyan natin siya ng text screw. Yan mga katuklas, para hindi siya nagwiwigil. Kasi pag umalaw yan, tapos naghahasa ka, mababago yung align ng talim ng lagari.
kailangan may thick screw tayo dyan. Kukuha tayong thick screw mga katuklas. Yan. Wait lang mga katuklas. Watch and learn. Ayan. Ito na. Thick screw na tilos. Pangkahoy yan katuklas. Tilos ang dulo niyan. Ayan. Para hindi siya gumalaw. Ano siya eh. Nahihila siya ng puwersa nung nung bala ng yung cutting disc. Matagal na din akong nagko-construction na lagi ako nagpapasa ng lagari. Minsan tinatamad ako. Tinitiis ko na lang kahit mapurol. Kaya muscle ko puro litid na. Kasi pinipersa ko kahit yung lagari ayaw nang tumalab eh. Minsan matalas pa yung ngipin ko doon sa lagari. Pero wala tayong magagawa. Kung malayo naman yung pagpapahasaan natin, tapos bibili tayong kikil, hirap naman mag-aasa sa kikil, gagawa ka pa ng pag-iipitan mo nun, tatanggalin mo pa yung tangkay. Pag may ganito ka, di sure ball na basta titingnan mo lang katuklas yung talim nung lagari pag mag-ahasa ka. Kung saan yung pinakantala, susundin mo lang yun. Susundin mo lang yung pinakantalim. Kasi pag sinalungat mo yun, mawawala yung talim nun eh. Kita naman yung katuklas. Kung sa kabila yung buka, yan, may pagitan sa gitna yun. Yung nangahasain mo yung tilos. Susundan mo lang, i-guide mo lang doon sa dati na na talim. At yung katuklas, hisahin natin itong diamond para mawala yung kanto. Tumala siya. Para hindi siya malaki ang dinaanan doon sa talim, hindi mawasak yung talim. Parang kikil ang dinaanan. Ito na, titistingin natin katuklas. May andito yung lagari ko. Kinuha ko ng sobrang purol ito. Ano pa ito? Mag-isang taon na to na nahasa. Pa isang taon na ngayon. Kasi nagpahasa ako nun, August. Ayan. September na ngayon. Ayan na. Isang taon na. Pahasa ako 2023 pa. Tapos 2024 na ngayon. Yan nakatuklas. Ano lang natin yung talim. Kung saan yung dating hasaan niya. Yun lang susundin natin. Tapos may pangkiing naman na bibili dyan sa sa mga tindahan sa Newstar ako bumibili mga katuklas. Mura dun. Sa 578. Magagamit na uli natin itong pandigmaan. Lagari kong ito. Thank you nga pala sa mga nanonood, nagtsatsaga sa aking video na manood. Sana po subscribe nyo ang aking YouTube channel para sa mga bago ko pang video na i-upload at mga bago kong tutuklasin na mga ganitong hindi pangkaraniwan na bagay at mga gamit na makakatulong sa ating pagtatrabahong pang araw-araw. Paki-subscribe lang po ng aking YouTube channel. And God bless you po sa lahat ng and more powers sa inyong lahat. Ingatan po tayo ng Panginoon sa araw-araw nating trabaho. At i-guide tayo ng tama. Maging mabait tayo sa kapwa. Kailangan po mga katuklas. At bibigyan ko pa kayo ng mga bagong video na kakaiba. Gusto ko pong i-share sa inyo yung aking nalalaman. Hindi naman po ako ganun kagaling at hindi po ako ganun katalino. Hindi naman po ako nagmamalaki kasi halos pare-pares lang naman tayo dito sa mundong ibabaw na nilikha ng Diyos. Kaya lang yung iba pinanganak na mayaman. Katulad ko pinanganak na mahirap. Kaya tayo po dapat ay pantay-pantay lang. At yan mga katuklas, titistingin na natin ang talim na ito kung ito ba'y tatalab. Pero parang kuminang naman ang kunti. Wow, that's insane! Huwag niyo pong kalilimutan ng mag-gaggle
Para sa safety po natin, yung mga mata natin po, ingatan natin mga katuklas. Ano ko pa po ito ng pwesto na maganda. Gagawin ko siya ng bakal na stand. Hanggang dito na lang po ang aking video. At magpapasalamat po ulit ako sa inyong panonood. Thank you po sa inyo.